Kayo kasi pinagbibintangan nyo ang Diyos ng hindi tama eh. Tanyo, masama na ang tao sa mundo. Sabi ng Diyos, gugunawin niya yung mga masasama. Ngayon, sabi nyo, ba't pati bata? Aba, kayo naman pala malupit lalabas eh. Kung ang ginunaw niya lang yung masasama, hindi niya dinama yung mga bata, di ba lalong kalupitan ang gagawin mo sa bata? Sino magpapasusurun sa mga yun? Katakot-takot ng dami yung mga bata na yun. Di ba lalo kayong malupit niyan? Wala namang ano nun, wala namang condensed milk nun at saka powdered milk. Sino magpapasusi? Wawali yung kasakay sa daong. Libo-libong bata, di iyakan ng iyakan yun. Ikaw awa naman, mas mabuti pa silang mamatay, hindi dahil sa kaya sila'y pinatay ng Diyos para mapahamak sila, kundi pinatay na rin sila ng Diyos dahil walang mag-aalaga sa kanila. At hindi ho masama sa Diyos yun, sapagkat ang Diyos ang may-ari ng buhay, siya rin ang maaaring kumuha nito at walang makapagpaparatang ng masama sa Kanya. Hindi natin siya pwede paratangan ng masama. Pagka ang anak nyo ba namatay, ibig sabihin, sisisihin nyo ang Diyos? Kung sinisisi natin ang Diyos, halimbawa, namatay anak mo, sinisisi mo ang Diyos, kaya mo ba naman buhayin? Meron bang magulang? May magulang ba nakabuhay ng anak? Meron ba? Wala. Kung wala, ibig sabihin, may mas mataas sa'yo. At yung mas mataas na yon, yun ang Diyos. Yun ang sinasabi ng Biblia. Hindi natin siya dapat sisihin doon. Hindi mo masama yun. Ang binanggit nyo kasi sanggol eh. Alin po? Ang binanggit nyo, mga sanggol na sumususo. Maraming hindi na sumususo, kasama lahat yun. Babae, matanda, mingipin. Kaya nga po, wala akong mag-aalaga ron sa mga kahit hindi. Halimbawa, hindi na sumususo, 1 taon kalahati, sino mag-aalaga ron? Saan ka kukuha ng papakain doon sa daong? Pinatay mo lalo ng gutom yun, lalong mahirap. Mabuti na yung malunod siya, sandali lang, 3 minuto lang, patay na. Kaysa doon sa habang panahon siya, iyak ng iyak sa daong, wala namang gatas. Lalong kalupitan yung gagawin nyo kung kayo ang Diyos. Kung kayo ba may anak na masama, susunugin nyo. Alin po? Kahit na anong pagkasama-sama ng inyong anak bilang magulang, susunugin nyo. Karapatan ho ng Diyos yun. Hindi, kayo may anak. Hindi Diyos ang ating pinag-uusapan. Hindi naman ho ako sumunog ba't nyo ilalagay sa akin? Wrong application yun, kapatid. Ang sumunog ang Diyos, hindi naman ako Karapatan ho ng Diyos yun Kasi, katin nyo merong instances na hindi mo pwedeng i-divert. It was God who let fire rain upon Sodom and Gomorrah. It was not me. Kung ako tatanungin nyo, kung may anak ka, kahit gano'ng kasama, susunugin mo? Natural, ang sagot ko bilang tao, hindi ko susunugin anak ko yun Hindi ko susunugin yun. Pero in that case, hindi ako sumunog ang Diyos, kaya pwede yun. Yun pwede talaga yun. Yung pong parusang panununog, na alam natin kung gaano kahirap, kasakit, na yung nasunog sa ozone disco hanggang ngayon, idinidemanda pa yung may-ari na hindi naman talaga siya sumunog. Ito pa kaya kung ang sinabi sa Biblia ay merong isang kapangyarihan na sinunog ang 2 siyudad, ano kayang iisipin nyo? Kung hindi sinabing Diyos, kung may sinabi sa Biblia na merong isang kapangyarihan na sinunog ang 2 siyudad, binatay lahat, binuksan lahat ang tao, ano ngayon ang iisipin nyo? Sa demonyo yun. Hindi ho. Hindi ho yung iisipin ko. Yung sinunog ang mga demonyo Kung ang demonyo ang mga sinunog, hindi yung demonyo sumunog. Hindi ho ba? Pwede ba naman yung pareho tayong demonyo, magkaibigan tayo, susunugin kita? Tanyo nga kayo, ayaw nyo silang sunugin. Di ba? Dapat mag-iisip tayo. Ang sinunog sa Sodom at Gomorrah, mga taon sa demonyo, ayaw kumilala sa Diyos. Yun ang sinunog. Kaya ako ganito po, attitude ko. Pag ang gawa ay gawa ng Diyos, I have no question to ask.